Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Matapos ang kanilang matagumpay na pagbisita sa lungsod ng Iloilo, muling naglayag ang mga unit ng Philippine Navy at ngayong araw ay ligtas na dumaong sa Cebu City ang BRP Miguel Malvar. Kasama ang mga kaagapay nitong BRP Tomas Campo at BRP Albert Magini. Ang kanilang pagdating ay hindi lamang isang simpleng port visit, kundi bahagi ng isang mas malawak na layunin. Ang Operational Readiness and Capability Test na idinisenyo upang masuri at tiyakin na ang mga bagong talagang barko ng hukbong dagat ay nasa maayos na kondisyon. Gayon din ang kanilang mga tripulante ay handa sa anumang hamon na maaring sumubok sa kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa at pandagat na operasyon. Bilang bahagi ng kanilang pananatili sa Cebu, binuksan ng 3 barko ang kanilang mga deck para sa mga mamamayan. Isang pambihirang pagkakataon ito para sa mga Cebuano na masilayan ng malapitan ang mga makabagong yaman ng Philippine Navy na kadalasan ay naririnig lamang sa balita o nakikita sa mga larawan. Para sa marami, isa itong kakaibang karanasan na hindi araw-araw nagaganap, ang makaakyat sa isang modernong barkong pandigma at makita mismo ang mga kagamitang pandepensa na nagbibigay lakas at proteksyon sa bansa. Hindi may kakaila na malaking bentahe sa port visit na ito ay ang BRP Miguel Malvar. Kung inyong maaalala kamakailan lamang itong isinama sa hanay ng Philippine Navy, nitong buwan lang ng Mayo ngayong taon, kasabay ng BRP Albert Magini. Maraming bisita ang agad na napukaw ang atensyon sa laki, porma, at makabagong disenyo ng barko. Para sa iba, lalo na sa mga kabataan, tila ba nagbukas ang kanilang imahinasyon at naitanong nila sa sarili, paano kaya maging isang Navy na naglilingkod sa ganitong uri ng barko? Upang mas lubos na maunawaan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng barko, inilatag ng Navy ang isang detalyadong exhibit na naglalarawan ng mga armas at sistemang pandepensa ng BRP Miguel Malvar. Ipinakita rito ang kahusayan ng makabagong teknolohiya na mayroon ang barko, kabilang na ang mga sumusunod. Vertical Launch System, VLS, na may MBDA, VL-MICA, Anti-Air Missile System, isang malakas na panlaban laban sa mga banta mula sa himpapawid. Automelara 76mm Super Rapid Gun na nagsisilbing pangunahing sandata ng barko sa anumang labanan sa dagat. Sea-Star 700 Key Surface-to-Surface Missile System na nagbibigay kakayahan sa barko na umatake sa mga kalabang sasakyang pandagat sa malalayong distansya. Aselsan, Gokdenets 35mm Close-in Weapon System, CIWS, na nagsisilbing panghuling depensa laban sa mga papalapit na missile at sasakyang pandagat, at maaari ring gampanan ang papel ng pangalawang kanyon. Blue Shark Lightweight Torpedoes.
Gamit ang CTLS Triple Launching System na nakalaan para sa mga banta mula sa ilalim ng dagat tulad ng mga submarino. At panghuli ay ang Therma-Sigard Decoy Launcher, na isang sistemang nagtatapon ng panlinlang upang lituhin at ilihis ang paparating na mga sandata ng kaaway. Kapansin-pansin na habang lumilibot ang mga bisita, marami ang namangha na ang Philippine Navy ay hindi na lamang umaasa sa mga lumang barko na dekada na ang tinanda. Sa halip, malinaw na nakikita ang malaking hakbang patungo sa makabagong hukbong dagat na may kakayahang makipagsabayan sa mga hamon ng modernong panahon. Ayon sa ating source na Bonsky PH, hinihikayat nito na ang lahat ng taga Cebu na samantalahin ang pagkakataong ito. Ayon sa kanila, ang mga barko ay bukas para sa publiko hanggang Biyernes, Agosto 22, 2025 sa Pier 5 ng Cebu City. Sa mga araw na iyon, inaasahan na libu-libong mga estudyante, pamilya, at mga tagahanga ng kasaysayan at teknolohiya ang mga inaasahang dadalaw upang masilayan at maramdaman ang presensya ng mga barkong ito. Ngunit higit pa sa simpleng pagbisita at pamamasyal, ang kaganapang ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang tamang paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga barkong ito ay malinaw na bunga ng maingat na pagpapasya ng Philippine Navy at ng Department of National Defense kung paano gamitin ang budget na inilaan ng pambansang pamahalaan. Sa ganitong paraan, naipapakita na ang buwis ng mamamayan ay hindi nasasayang, bagkus ay ginagamit sa mga proyektong nagtitiyak ng kaligtasan at seguridad ng buong bansa. Sa dulo, ang port visit ng BRP Miguel Malvar at ng mga kasama nitong barko ay hindi lamang isang kaganapan na puno ng kasiyahan at pagkamangha para sa mga nakasaksi. Isa rin itong makabuluhang paalala na ang hukbong dagat ng Pilipinas ay unti-unting nagiging mas moderno, mas matatag, at mas handa para sa anumang hamon. At sa bawat pagdating ng mga ganitong uri ng barko, muling ipinaparamdam sa sambayanan na ang kanilang kinabukasan ay inaalagaan, pinangangalagaan, at ipinagtatanggol ng mga sundalo sa dagat. Mga bayaning tahimik na naglalayag sa ilalim ng watawat ng Pilipinas.